Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, sobrang nag-enjoy ang mga Dabarkads natin at ang viewers po ng Itbulaga sa Dabarkads Halloween na prepare po ng mga Itbulaga hosts. Presenting po ang iba't ibang atake ng mga costume ng mga Dabarkads natin. Una nang nirampa ni Karen Aistrup ang kanyang costume na may pagka-witch na may pagka-pusa mga Kadabarkads. Sumunod naman dito, si Raisa May Dizon as Resume. Ibang-iba yung atake dito ni Raisa May mga Kadabarkads kumpara sa ibang Itbulaga host. Tapos sa resume na yan ni Raisa May Dizon, babasa dito yung about sa kanya. 20, thriving and stunning. I bring unmatched passion, undeniable charm, and the kind of can-do attitude that gets things done while looking fabulous. I may not have decades of experience, but what I lack in years, I make up for in cheer, energy, multi-talented, highly motivated, and probably the cutest employee you'll ever have the honor of hiring. References available upon request. They'll just hype me up do. At ang sumunod naman kay Raisa May Dizon na nagbida ng costume, walang iba kundi po si Ryan Agoncillo as pinakamaganda. Presenting costume po ni Miss Topsy. With that twist to mga Kadabarkads kasi bale dalawa po yung nirepresenta po ni Ryan Agoncillo. Si Raisa May and syempre ito pong si Ian Red. Kasama po ni Ryan Agoncillo dito, yung anak niya po na si Luna. At ang sumunod naman kay Ryan Agoncillo, walang iba kundi po si Maine Mendoza as Ostrich. Sobrang pasabog din po ng costume ni Maine Mendoza mga Kadabarkads. Talagang pinag-isipan at kinaaliwan nga ito ng mga Dabarkads natin kanina sa studio. Sinundan naman si Maine Mendoza ni Boss Joey De Leon as Joey Dick Rayon. Ayan po, color red mga Kadabarkads na may cone si Joey De Leon. So, ang Joey De Leon daw kanina ay itong si Jacob, yung apo niya mga Kadabarkads. At ang sumunod naman kay Boss Joey De Leon na walang iba kundi si Clark Angeles na may pagka Superman. Sobrang saya po mga Kadabarkads ng Dabarkads Halloween 2025 kasi maging si Miles Ocampo sa Sugod Bahay mga kapatid. Ang costume niya naman ay kahon. Tapos si Ian Red naman ang kanyang nirepresenta ay si Alan Kay. Si Jose Manalo naman dahil tamaritis po mga Kadabarkads, hindi na po siya nag-costume as an invisible man na lang daw siya mga Kadabarkads. So maging sa Sugod Bahay mga kapatid, mga Kadabarkads, nakipag-participate din po ang mga nakisali po dito sa Sugod Bahay mga kapatid kasi naka-costume din po sila, maging yung staff and crew nila doon, naka-costume din mga Kadabarkads. And syempre, hindi po papahuli ang mga singing queens natin. Singing Queen Pitbull, sabi nga po ni Bossing Big Soto. Yan yung entry nila mga Kadabarkads. Oh. Hindi halata ng mga babae, di ba? Dahil sa kanilang costume. At maging sa Clones Open din mga Kadabarkads, hindi po nagpahuli ang mga clones natin. Naka-costume din po sila, pang Halloween din po mga Kadabarkads. Ito pong si Miley Cyrus, nakapang Snow White. Tapos si Basil Valdez, parang nakazebra siya no, ng kanyang costume. Tapos itong si Dominador, di ko gets yung kanyang costume mga Kadabarkads. Basta naka-costume din sila ng pang Halloween. Sobrang in-enjoy ng mga Dabarkads natin. Ito pong surprise ng Itbulaga ngayong araw ng Friday. Samantalang marami pong nakapansin mga Kadabarkads at naghahanap dito po kay Alan Kay. Kung bakit daw wala ito sa Itbulaga ng ilang araw, tapos na naman daw po yung
performance na to sa Japan. So meron po kasi ako nabalitaan mga Kadaber Gods na itong si Alan Kay ay parang magpapahinga muna. At napag-usapan din po yan sa isang live episode ng Itbulaga nung nakaraan. So ngayon lang natin na topic kasi hindi ako naniniwala hanggang sa ito na nga ilang araw na nga pong wala si Alan Kay. Meron na din pong nagbalita niyan, isang YouTube channel mga Kadaber Gods, so magpapahinga daw muna si Alan Kay dito po sa Itbulaga sa hindi po mawari na dahilan. Eto po mga Kadaber Gods, so in-upload po ito nung nakaraan pa na isang Daber Gods daw po ang magpapahinga muna. Kaya pala until now mga Kadaber Gods, si Alan Kay po hindi nakikita sa Itbulaga. So parang nag-vacation muna siya at nagstay muna siya dito po sa Japan mga Kadaber Gods. So yun po yung dahilan kung bakit di natin nakikita si Alan Kay. Naka-vacation po siya, on leave siya mga Kadaber Gods dahil kinakailangan niya muna na magpahinga kasi alam naman natin si Alan Kay medyo may edad na din po siya at kinakailangan niya po ng pahinga and syempre konting relaxation. Hindi naman panay trabaho lagi. Si Alan Kay po may edad na po yan, parang ano lang 'di ba? Hindi lang natin halata pero may edad na po yang si Alan Kay mga Kadaber Gods. Kaya kung meron man po naghahanap sa inyo, yun po ang dahilan naka-on leave si Alan Kay at still nasa Japan pa rin po siya. Samantalang isang clones naman po mga Kadaber Gods ang merong performance mamaya dito po yan sa isang casino. Isang sikat po na casino to mga Kadaber Gods. Sino magpe-perform dito? Walang iba kundi po si John Ryle Kiambao. Sabi niya nga, October 31, 2025, Skidmark Duo live tonight, The Greenery Casino Baliwag, Steve Perry, Lion Alexis SQ. See you later guys. Show start at 6 p.m. onward. Special thanks to Bro Alan Lance Aguirre. Ayan mga Kadaber Gods, supportahan din natin. Itong si John Ryle Kiambao na kung saan ay nandarito po sa Casino Filipino tonight. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaber Gods ang ginawa pong panggugulat ni Jerome Ibardome. Naglabas po kasi siya ng isang video, kuha po ito sa studio po ng Itbulaga na kung saan ginagaya niya rin po pala ang boses po nitong si Matt Monroe or si Ruel Carino mga Kadaber Gods. Kayang-kaya niya rin po pala nagayahin yung Matt Monroe na boses. At dahil dyan, mas sumanga po ang mga Daber Gods natin lalo na po ang mga Jerome Mantics. Sabi nila, hindi lang pala pang Elvis Presley, pang Matt Monroe din pala. Itong si Jerome Ibardome. Not one, but twice. Plus marami pa pong kaya niya pong gayahin mga Kadaber Gods. Sabi niya nga dito, at dahil wala ka Ruel, ako na ang bahala sa'yo. So si Ruel po kasi mga Kadaber Gods ay medyo masama po ang pakiramdam. Kaya kinakailangan niya po munang magpahinga para po sa concert at sa iba pang mga gig. Knowing nag-aaral din po si Ruel Carino. Kaya ang hirap pong pagsabay-sabayin ng kanyang mga trabaho. So pagaling ka Ruel and mag-iingat ka palagi. So paano mga Kadaber Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.